Ang white lady, ang ulo niya parang nakapusod na buhok. Nakaharap siya sa nakahimpil na maliit na barko na parang nakamasid sa mga residente. Maraming nagsabing si Berbinota. Natatakot ako. Siyempre, hindi naman karaniwang tao yan. Siya yung Berbinota na yun. Pero ang nakita ko nung bata pa ako. Ipinagtanong-tanong na rin daw nila noon kung sino ang nalitratuhang babae. Pero wala raw nakatukoy. Sigurado kami hindi residente dito yan. Kung taga rito yan, kilala namin. Siya nga ba talaga si Berbinota? Samantala, sa aming pagsasaliksik, kumpirmado ngang may maliit na barko na sumadsad sa isla ng Biri noong dekada 90. Ngunit ang pagsadsad nito sa isla, hindi raw dahil sa malalaking alon na sinasabing kinontrol ni Berbinota. Nagdiferensya yung makina, kaya hindi na tumatakbo hanggang sa sumadsad na diyan. Sunod naman naming ipinasuri sa isang eksperto ang litrato kung saan di mano napicturan si Berbinota. Medyo mahirap din siya kasi ma-analyze due to all of the damage and grunge na texture, kumbaga. Hindi siya edited, pero nagbibigay siya ng shape ng tao. Masyado nakafocus yung photographer doon sa mga tao, pero hindi niya napansin na biglang may dumaan. Nagmukha siyang malaki dahil nasa foreground siya, which explains why malabo siya compared doon sa mga ibang tao doon sa picture. Pero hindi ko rin ma-dismiss na baka nagkaroon nga ng anomaly sa development process kaya nagkaroon ng figuras. Para sa amin, totoo yan. Kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi kami maniniwala na hindi totoo yan. Kaya kung hindi totoo yan, hindi magpapakita. Kinakailangan pa ng pag-aaral tungkol dito sa mga basag na plato. Maaari na may mga tao, sinaunang tao na dumating dito, nanirahan sa kanilang lugar. Ang mga kwentong bayan ay parte ito ng ating kasaysayan. Ang Pilipino hanggang ngayon ay malakas pa yung oral tradition. Kaya na ipapasa rin ito sa iba't ibang henerasyon. Mahalagang maisalin ang kwentong bayan o ang mito ni Berbinota dahil kapupulutan ito ng aral. Makapangyarihan yung mga kwentong ito, lalo na ang tinatampok dito ay babae to counterbalance the patriarchal and colonial narratives. Kung sila ay nakakaranas ng kahirapan, natural na makakaisip ang malikhaing mga tao doon sa lugar na yun ng mga kwento ng isang nilalang na may kapangyarihan upang sila ay sagitin. Ang kagandahan din yan, may tinatawag kasi tayo na element of social control sa lipunan. Oh, may nagbabantay dyan. Huwag natin hayaan na may bumaboy doon sa lugar na yun. So, yung mga ganyang kwento nakakatulong upang i-preserba yung lugar na yun. Walang dapat ikatakot sa kwentong bayan na Berbinota. Bahagi rin ng charm at ganda ng Biri. Pag pumunta kayo rito sa Biri Island, ma-amaze kayo sa aming ipinagmamalaking rock formations. And then, you have the chance and opportunity to find out this folklore about Berbinota. Ang alamat ni Berbinota, bahagi ng mayamang kwento nating mga Pilipino na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Totoo man o hindi ang mga istorya, patunay ang mga ito ng yaman ng ating kultura at patuloy ding nagbibigay ng ganda at misteryo sa napakamaalaman na Biri Island.